March 13th. Si Jesus ang amen ng Diyos. Ikalawang Korinto 1:20. Sapagkat kay Kristo natutupad ang lahat ng pangako ng Diyos, kaya't sa pamamagitan niya ay sinasabi natin ang Amen para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang panalangin ang lugar kung saan ang nakaraan at hinaharap ay paulit-ulit na nagtatagpo sa ating buhay. Binabanggit ko ito dahil iniugnay ni Pablo ang panalangin sa oo ng Diyos sa isang napakahalagang paraan sa talatang ito. Sa ikalawang Korinto 1:20, sinabi niya, sa isang masalimuot na Griego na medyo masalimuot ding lumabas sa Ingles. Kaya nga, sa pamamagitan niya, nasasabi natin ang ating Amen sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Subukan nating gawing mas malinaw. Ang ibig niyang sabihin ay, dahil kay Kristo, sinasabi natin ang Amen sa Diyos sa ating mga panalangin upang ipakita na ang Diyos ang tumatanggap ng kaluwalhatian para sa hinaharap na biyayang ating hinihiling at inaasahan. Kung minsan ba ay naitanong mo sa sarili mo kung bakit ang mga Kristiyano ay nagsasabing Amen sa dulo ng panalangin at saan ito nanggaling? Narito ang sagot. Ang salitang Amen ay nanggaling ng diretso mula sa Hebreo patungo sa Griego at mula roon ay pumasok sa Ingles at halos lahat ng wika ng hindi isinasalin. Sa Hebreo, ito ay isang napakalakas na pagtibay. Tingnan, bilang 5:22, Nehemias 5:13, 8:6, isang formal at taos-pusong. Sang-ayon ako o totoo ito. O ang pinakasimple, oo Panginoon. Iyon ang kahulugan ng Amen kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos. Ngayon pansinin ang ugnayan ng dalawang bahagi ng ikalawang Korinto 1:20. Unang kalahating sinabi ay, sa Kanya natutupad ang lahat ng pangako ng Diyos. Ang ikalawang kalahating sinabi ay, kaya sa pamamagitan niya sinasabi natin ang ating Amen sa Diyos. Kapag naunawaan natin na ang Amen at ang Oo ay pareho ang diwa, ito ang kahulugan ng talata. Sa pamamagitan ni Kristo, sinasabi ng Diyos ang kanyang oo sa atin sa lahat ng kanyang pangako. At sa pamamagitan ni Kristo, sinasabi natin ang ating oo sa Diyos sa ating mga panalangin.